sa atong pagpasan sa cross, kini daydang tao day mga igsoon, ato din ipapatay sa cross day mga igsoon. Amen. From Roman numeral 2, gipakitaan kita diri nga aron nga matukod ang iglesia. Katunan ginato nga magbansay aning tulo ka yawi. Unang isgutan is dumilian atong kagalingon. Ang sunod is taking up the cross. So taking up the cross, it means to gain the church, to build the church. Sa ikatulo is nagisugot rin we need to learn to exercise the key of losing ourselves. Soul life. So what is soul life? Our soul life is ourself, our very being. Then there is Genesis 2:7, gisugot rin nga God created man with a soul, with the enjoyment, with the need of enjoyment. So ipakita sa diri nga ang atong soul life is our very person, composed of mind, emotion, and will. Then apan sa Matthew 16:25, gisugot rin nga dumilya ang ginatutong soul life. If we save our soul life in this age, we will lose in the coming age. But if we lose our soul life in this age, we will find it in the coming days. Why? Ano man mga igsoon? Kaya ang pinagi sa atong soul life, mo rin hinungdan nga ma-frustrate ang pagtukod sa iglesia mga igsoon. So sa sikreto mga igsoon is we need to love the Lord. We need to love the Lord Jesus, to hate and deny ourselves, not loving our soul life even unto death. Then if we are willing to lose our present soul life, enjoy the Lord for the sake of the church and the saints, is for us to nourish them. Kung saan atong batong mga igsoon, Hebrews 12:2, looking away unto Jesus mga igsoon. Then what is the Amen. Sa Matthew 16 mga igsoon, after niya gi-reveal ang pag-build sa church, right away, iya pong gi-mention dayon ang gates of Hades. Subot pasabot ang pag-build sa church, it is a kind of war. Wanang dinhi mga igsoon, gipakita ang subtlety, ang pagkamalinlangon sa kaaway. Ang iyang pagkamalinlangon dili sa dili kayo effective kung di sa outward work. Kundi ang iyang pagkamalinlangon mga igsoon naapod sa sulod nato. Maybe it is us, it is you, it is I. We are, sometimes ourselves will be the embodiment of Satan. Unang ani nga kapitulo sa Matthew 16, ipakita niya din si Pedro mga igsoon. Si Pedro, maayo kayo nga pagkaila diha ni Kristo. Unya, sa iyang pagkaila diha ni Kristo, si Pedro usapod ka persona nga na-transforma mga igsoon. From Simon being transformed into Peter. But in one instance, this Peter became the embodiment of Satan. Sa panahon nga iyang giprevent ang atong Ginoo nga moadto sa Jerusalem aron mag-suffer for many things. Di niya gusto nga ang Ginoo mag-suffer sa daghang mga butang. Di ba? Ingani po ang atong kahimtang usahay ang atong kagalingon. We want to save ourselves. We want even to comfort ourselves. Usahay kung mga timan po ta sa mga igsoon nga nasa mga balatian, nasa mga nagkadaiyang mga sirkunstansya mga igsoon, usahay ang atong pagampo instead of thy will be done. Ang atong mga pagampo unta kani nga igsoon dili unta ni siya mag-suffer. Subot pasabot, ourself became the frustration of God's building. Kano sa ang ato pong una-una mga igsoon, lahi na gingon sa tuig igsoon, kung nga daw tay mga natay mga hate sa mga igsoon, usay the more daw nato na nga hunahon, the more nga ma-arouse ang atong temper. Manang usara ka bikil ang atong paglantaw ana nga igsoon. Buot pasabot ang atong hunahuna napuno na sa devilish thought. Manang usahay mga igsoon, tanang mga ang ganghaan sa Hades nasa atong self, nasa atong mind ug naapod sa atong soul life. Manang but thank the Lord, we have the key. Amen. Kani nga susi mga igsoon, mo ni siya mag-lock, dili lang mag-shut down sa door, sa gate, kundi mo po ni siya mag-lock dinhi aron dili na makabuhat ang Satanas dinhi nato mga igsoon. Manang atong gikinahanglan pag-exercise lang. We have to learn to exercise in self-denial. And then pag bear up sa cross, and then pag lose our whole life mga igsoon. But what we have is the key. The gates are big, but we have the key to control this gate mga igsoon. But we have to exercise. Amen. Amen. Ang
Nakaano na itong 2 minutes ang team leader. Ngayon, remember that 1 minute ang tungkol sa time. No? Mga igsoon, makulit pa, napero sa ka team. So, round 11. Step 2 yun, 1 minute ang leader, as 2 minutes na. Praise the Lord. Sa message 5 mga igsoon. The title is Living Under the Sovereignty of God and According to the Mercy of God. Amen. O ang duha ka dagkong butang nga gisgutan ani nga mensahe. Kaning tungod may tungod sa sovereignty of God o mercy of God mga igsoon. Amen. And kini nga topic ang igsoon nagisgot siya or iya tang gi-encourage nga makita kita og pananawon niining duha ka butang mga igsoon. Amen. Dili lang unta taphaw ang pagbuot sa Dios ug ang kaluoy sa Dios sa ato ang hunahuna, kundi ma-impress gyud siya sa ato in a deep way mga igsoon. Amen. So concerning sovereignty of God, makita nato na ang Dios, siya ang Dios nga dili gyud malimitahan mga igsoon sa iyang otoridad. Amen. He is full of utmost in of power and authority and even in position. Concerning His mercy, ang Diyos mga igsoon, He is able or He will give mercy to those whomever He wants to give mercy. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord, mga igsoon. Kay Diyos man siya, mga igsoon, aduna siya pagbuot. Labaw siya sa tanang butang. Nagpaluyo siya sa tanang butang, mga igsoon. Busa, wala tay kahimuan sa atong kaugalingon. Amen. Isurinder nato ang atong kaugalingon niya. Amen. O andam tang mubiya. Amen. Tungod og alang diha niya, mga igsoon. Magpagamit ta diha niya. O mubukas diha niya, mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang Roma 9:21, Jeremiah 18:1 antod 6 ug ang Isaias 29:16 mga igsoon. Kini mga bersikulohan nagisgot sa magkukulon o giyutang kulunon. Napakita kini nga gipilita sa Dios aron mahimutang sudlanan niya. Ilalang sa Dios ang tao nga kasudlan niya o gikan sa daghang sudlanan gipilita sa Dios aron mahimong sudlanan sa kadungganan. Isip magkukulon ang Dios dunay hingpit nga katungod kanato mga igsoon. Ang iyang gitunga mga igsoon nga makinabuhi tayo lalom sa iyang pagbulutan. Amen. Gipailan niya ang iyang himaya nga hinato nga mga sudlanan. Sa unsa man nga tuyo mga igsoon, aron mahimutang sudlanan sa himaya. Amen. Amen. Gipakita sa ipadayag sa Roma 9:21 mga igsoon nga sa pagbuot sa Dios kilalang taniya nga mahimong mga sudlanan niya sigon sa pagtudlo niyang daan. Men, matong gipakita ni sa footnote mga igsoon nga gipilit ta sa Dios aron mahimong mga sudlanan sa kadungganan. Amen. Nga kasudlan niya. Men, gibuhat una sa Dios ang tao nga kasudlan niya. Unya gikan sa daghang sudlanan gipilitan niya nga kasudlan. Men, salamat sa Ginoo mga igsoon nga sa kadaghan sa sudlanan kita pagi napilian mga igsoon. Munang gipakita ni mga igsoon sa last nga ato din simbahon ang Ginoo mga igsoon tungod sa iyang kaluoy nato mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga gibuhat ta o gilalang ta sa Dios aron madayag ang iyang himaya day mga igsoon. Matud pa diri nga aron ikapailan niya ang kadagaya sa iyang himaya nga sa mga sudlanan. Sa salamat nga gihimutang sudlanan aron makapadayag sa iyang himaya day mga igsoon. Muna nga mupabilin ta sa aning tulusang Dios aron madayag kining himaya sa atong pagkatao day mga igsoon. Roma 9:15-16 Kaluyan ko ang akong kaluyan. Busa wala day kini magagad sa nagbuot o sa nagdagan. Kundili sa Dios nga naluoy. Salamat kay dunay Dios nga naluoy mga igsoon. Human ang tao nahulog tungod sa sala, ana kita sa ubos nga kahimtang. Apan salamat sa Ginoo sa iyang dakong kaluoy kanato. Ang iyang kaluoy milabaw pa sa iyang grasya ug gugma. Mao kini nagkabot ug nagkuha kanato gikan sa atong ubos nga kahimtang. Karon makapahimulos na ta sa iyang grasya ug gugma. Amen. Amen. So salamat sa Ginoo. Sa Ephesians 2:4, God's mercy goes farther than His love. Amen. So He loves us because we are the object of His selection. Amen. But because of our pitiful situation, amen, naluoy siya nato. Amen. Tungod sa iyang kaluoy,
ang Dios nag-afford og opportunity nga iya tang luwason. Aron makapahimulos ta sa iyang grasya. Amen. Mao nang salamat sa iyang kaluoy. Ang hymn 26 nag-ingon nga saligan ang iyang kaluoy. Kasiguruhan nato. Amen. Tungod siyang kaluoy nakasiguro ta. Amen. Mo nang tungod pud siyang kaluoy nagpabilin ta hangtod karon. Amen. Kaya ko nang Ginoo mga igsoon. Ingon dire nga kung ingon panini nan sigon diay sa paningkamot nga butlay nato ang pagpili sa Dios nga igsoon. Sa buhay niini iya sa Dios ang naluoy pagpili niya dili na tamo buot pa pumuntagan ba kag gikaluyan naman ta sa Dios mga igsoon. Kung makailata sa kaluoy sa Dios dili kita mosalig sa paningkamot nato mahiwatan pa sa atong mga kapakyasan naa sa kaluoy sa Dios ang paglaom sa laot natong pagkahintang mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa kaluoy sa Ginoo nga apil na kagayan. Naami sa fortune nga sa si kung buot kang mualagan sa Diyos sa kamatigayon niya sa pagtugtog. Ingon niya sa ako masayod ka sa iyang pamatigayon. Ang iyang pamatigayon nga ang Diyos na imong tao o ang tao nga imong Diyos sa kinabuhi kiniya dili sa iyang pagkarago. Dahil ingon niya nga mga lagad. Masayod ka nga mga lagad ta, una na ay kahayag. Dayon ay gugma. Kung wala ni kahayag o wala'y gugma, dili makapadayon ang akong mga pagpangalagad. Kaya sa pagpangalagad niya nato sa iglesia, ang akong natural nga kinabuhi, mualagad na ni sa tulo ka bad business. Dili ni makalagad sa laktod yun nga mualagad na ng mga igsuna. Kaya bisan na atong Ginoo nga alagad siya, alagaran niya sa usa ka tuig o dito niya tuloy. Salamat sa Ginoo nga igsoon. Salamat nga sa tanan ng ibalugan. Sa tanan nga dili kita nagpili, kay kalugan niya pumili pagbuot sa Dios mga igsoon. Natay ko ng Ginoo nga ang atong tang kinabuhi ang tagad sa pamatigayon sa Dios. Tungod kay naaman siya sa pagbuot ug iya tang kalugan adlaw-adlaw mga igsoon. Natay ko ng Ginoo nga wala siya nato ingon nga gipili lang ta sa tungod kay nagpili ta, dili siya nagpili nato, pinaagi siya ang pagbuot mga igsoon. Natay ko ng Ginoo. Amen. Salamat sa kaluoy sa Dios mga igsoon. Tungod sa iyang kaluoy, rayon tang nangita niya. Ingon rin, in God's sovereign mercy, our hearts are inclined toward Him. Because of His mercy to us, we seek Him day by day. So, tungod rin sa kaluoy sa Diyos, unang palayon tang nangita niya mga igsoon. Sa Jeremiah 29:13, ingon nito and you will seek me and find me if you search for me with all your heart. So, salamat sa Ginoo nga ikaluyan ta pag-ayo sa Dios. Kung labitang makita sa kaluoy sa Dios na tanang utang, labi na tanang utang or tanang utang na hitabo nato, may kalambutan sa kaluoy sa Dios. Labitang ako sa kakuhan na tabangan sa Ginoo may igsoon. Maraming salamat ug ko ng Ginoo na tungod sa kaluoy niya, palayon tang nangita niya o nag-bear po ta sa responsibility mga igsoon. Amen. 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 Romans 9:15a and 16. Man, I will have mercy on whomever I will have mercy. Man, so then it is not of me who wills, nor of me who runs, but of God who shows mercy. Men, salamat sa Ginoo nga igsoon nga atong Dios. Men, dakoy gid siya sa kaluoy nga igsoon. Men, salamat sa Ginoo nga diya sa pagtutukod, men una makaanggutan that we are under God's sovereign mercy mga igsoon. And because we are under God's sovereign mercy, men, Lord Jesus, men, naingkay nga itong kasing-kasing diya sa Diyos mga igsoon. Men, mauna nga ang atong
initial na salvation dili lang tungod kay men sa iyang mercy, men tungod po siya sa mercy mga igsoon, men we have been kanang magsikta dili diha mga igsoon. Men din nato tayo willingness na bear of responsibility, men bear of responsibility mga igsoon. Men isa pa man ang uban, no, wala ni Lord Jesus, ni sanong sa Ebanghelyo, pero kita ni sanong tamay so tungod sa kaluoy sa Diyos. Amen. Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Everything depends on the mercy. Praise the Lord, my son. Salamat sa bako na nalinig ka doon, tungod din sa Diyos. Tingali sa inyong hapot, na nakaabot din ka doon, tungod din sa Diyos. Kung sa mga itong nakapot, kung sa mga itong nahuman, wala tayo atong kapasikan mo, tungod din sa grasya ko sa Diyos. Atong tating mambuhan, atong nang ma-realize ng mga igsoon, diya sa Ginoo, salamat usa kita sa gitawag ko, Pieces of Mercy. Apil ta sa gitawag ko, Pieces unto honor. Kaya kung hindi ka mabutang sa Pieces unto honor, mabutang ka sa Pieces unto dishonor. Kung wala ka sa Pieces of Mercy, tuwa ka sa Pieces of wrath. So, hanyok ka rin mga igsoon. Kung wala din magpasalamat sa inyong igsoon, dapat ang pagdaya sa inyo, wala lang tawa sa inyong pagpapasasan, wala lang tawa sa inyong aratong kulayon, ayaw hindi mo ang igsoon, dito ba tayo Kristo, lahat ng pagdaya. Hallelujah, praise God. Kaya sa Roma chapter 9, ako makita nga ang Diyos kung nandiyo'y siya ang Diyos na magbuot. Tanan ng mga palibot, tanan ng mga unsay natapot, maupos man o mataas ang atong living. Mga igsoon, ang Diyos mo ay nagbuot. Upos na siya ang karoy. Kung siya ang karoy, nagpaghilyo ka. Nagahimo ka pagpaambit. Aron ang iyang karoy, magkabot man sa tao. Aron iyang upang magkabot, hindi na nato. Salamat sa Ginoo mga igsoon. At makita din yung sa katagong butang na sa ato ang kaliwala. Ang Diyos taluoy sa nato. Ang tungod siya karoy, mga sa tusang butang nga ato ang karoon na matunan. Ato ang pagkasyabi sa atong palibot. Ganun na sa karoy sa Ginoo. O sa atong kusnati sa karoy, may igsoon, mahimaya ang iyang ngalan. Amen. Yung safe last stage. Amen. Salamat sa Ginoo igsoon. Dami sa taonong mensahe. So ang ikalong mensahe na Isus may may tungkol sa pagtukaw sa kinabuhi. O magmatimanon sa pagkalagan. So kita nga kitang tanan dahil yung Isus nakabato na kasi kinabuhi. Bikinahan dahil nga doon natin pagtukaw rin yung kinabuhi. Ang pagtukaw rin yung kinabuhi person na kinahangan dahil sa pagbilis, pagbayad ng bili. Kung di nato may meron na kinabuhi nato na lawat ko, sama ang muli sa ipakita dito sa Matthew 25. Karuan ng pirawan, yun ay alam sa kinabuhi na kinahanglan taglana sa Espiritu sa Diyos. Isang ngani sa pagtulong niya, aron mga kinabuhi na sa kulay na kinabuhi, alam sa panghinatulog sa Diyos. So din ipakita sa Matthew 25 medyo may tungkol sa napulog kaulay. Narisot niya sa Matthew 25, 4, ginitire nga, usap na kasudlanan, mga tao na naghihimo ng mga sudlanan sa Diyos. Ipakita rin usa, na kasabot ang mga sudlanan ini sa mga talag sa mga totoo. Iyon na ang lima ng mga alamon, kung may nag-pursige o nagbayad yung pili, kung nahimo silang doon ay sulod sa ilang mga sudlanan na ito. Doon ay reserva na lanang na sulod sa ilang mga sudlanan. Kung nakikita na rin nga, alam sa mga sudlanan, nagpasabot ng lana sa ilang mga sudlanan, na doon ay sila Espiritu sa Diyos na nagpuyo sa ilang Espiritu. Pero kung sila ay itawag lana nilang alam sa sudlanan, nagpasabot na napuno o nasurupan sa Espiritu sa Diyos na nilang lahat. Kinahalan nga, matuloy ka lang may suruhan ang sudlanan nga